Magandang buhay! Bagong araw, bagong kaalaman. Narito na tayo sa bagong aralin at sabay-sabay natin itong talakayin. Ako si Ma'am Angelica, ang inyong guro sa asignaturang Pilipino. Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maipaliwanag ang kahalagahan ng paggamit ng penomenang suprasegmental, tono, diin, at antala. Ngayon, pansinin natin ang mga pahayag na nakasulat sa pisara at sabay-sabay natin itong bigkasin batay sa ginamit na antas at ipaliwanag ang pinagkaibahan ng dalawang pahayag. Una, totoo, maganda ka. Totoo, maganda ka. Matalino, siya. Matalino, siya. Tumawag ka ba? Tumawag ka ba? Ano ang napansin mo sa dalawang payag na ating binasa? Mapapansin natin na magkaiba ang pamamaraan ng pagbigkas ng mga salita dahil sa antalang ginamit. Sa pakikipagtalastasan, matutukoy natin ang kahulugan, layunin o intensyon na nais ipahamatid ng nagsasalita sa pamamagitan ng haba, tiin, tono, intonasyon, antala, hinto sa pagbibigkas. At sa pagsasalita, isa-isahin natin ang mga ito. Magsimula tayo sa diin. Ito ay tumutukoy sa lakas, bigat o bahagyang pagtaas ng tinig ng isang pantig. Halimbawa nito ay ang salitang may dalawang pantig, buhay at buhay. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Magsimula tayo sa una, buhay. Ang ibig sabihin nito ay kapalaran ng tao. Habang ikalawang salita ay buhay. Ang ibig sabihin naman nito ay humihingapal. Dumako naman tayo sa ikalawang halimbawa. Sa salitang lamang. Lamang at lamang. Ano ang pinagkaibahan ng dalawang ito? Ang unang salita na lamang ay nangangahulugang natatangi, habang ang ikalawang salita na lamang ay nangangahulang nakakahigit. Pumunta naman tayo sa ikalawa. Ito ay tono o intonasyon. Ito ay tumutukoy sa pagtaas at pagbaba ng tinig na maaring makapagpasigla, makapagpahina ng usapan upang higit na maging mabisa ang pakikipag-usapan. Masusuri natin ito sa pamamagitan ng tatlong bilang na kung saan bilang isa ay may mababa, sa bilang dalawa ay may katamtaman at sa bilang tatlo naman ay may mataas. Simulan natin ito sa salitang kahapon. Sa bilang na dalawa, isa, tatlo. Kahapon. Nangangahulugan na pag-aalinlangan. Subukan naman natin ang salitang ito sa bilang na dalawa, tatlo, isa. Kahapon, na ibig sabihin ay pagpapatibay ng salita. At tumungo naman tayo sa pangatlo. Ito ang antala o hinto. Ito ay bahagyang pagtingin sa pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng ibig ipahatid sa kausap. Maaring gamitin ng mga simbolong kuwit, dalawang guwit, o gitling. Pansinin natin ang tatlong halimbawang ito. Una, hindi, ako si John. Ang ibig sabihin, ang nagsasalita, ang nagsasabi ng katotohanan na siya si John. O kaya ang nagpapaliwanag na siya si John na napagkakamalang ibang tao. Pangalawang halimbawa, hindi ako si John. Na ang ibig sabihin, ang nagsasalita ay nangungumbinsi na wala siyang ginawang kasalanan. At ang ikatlong pangungusap ay hindi ako si John, na nangangahulugang ang nagsasalita ay tumatanggi. Masasabi nating napakalaking bagay ng ang ginagampanan ng mga bantas dahil sa mga pananda at bantas na ito ay nagbabago ang pagbigkas ng salita at nagbibigay din ito ng iba't ibang kahulugan. Ngayon, alam niyo na ang iba't ibang kahulugan ng penomenang suprasegmental at mga halimbawa nito. Mainanda ako sa inyong mga gawain. Halina't gawin natin ito.